Okay, so part 2 tayo guys ng lesson for today, no? So, yung last natin kanina ay gentlemanliness, no? Wait lang natin, mahanapin ko lang. Mm. Okay, so yon. So, next word natin ay yung tinatawag na word of honor. Okay, so sabi rito, kapag ka nagsalita daw, dapat ang PNP member, dapat, dapat tinutupad, no? So, dito papasok yung tinatawag nating palabra de honor. So, ang police officer, dapat may palabra de honor, no? Ibig sabihin, pag sinabi niya, kahit ano pang mangyari ay dapat niyang magawa yon. Okay, so kung sinabi niya na, Sir, sige po, huliin ko po ito kahit anong mangyari. Okay, so ibig sabihin, kahit anong mangyari, dapat mahuli niya yung sinabi niya na yun. Kung pinangako niya na mahuhuli yung snatcher, dapat magawa. Bakit? Kasi napaka-importante ng tiwala ng mga tao sa ating PNP members. Okay? So kapag hindi ka nag-commit or hindi mo tinotoo yung sinabi mo, maaaring mawalan ng tiwala yung mga tao. So, ibig sabihin, maaaring hindi na sila makipag cooperate. 'Di ba? So, sabi nga natin, napaka-importante ng cooperation ng ating community. Kaya kinakailangan alagaan ng mabuti ang ating mga ah, members ng community. Then, next natin ay duty. Okay, so sinasabi rito na ang PNP members dapat dedicated sa kanilang duty or sa kanilang trabaho. So, public servants ang ating mga kapulisan. So, ibig sabihin may malaking responsibilidad sila, no? Na kung saan minsan kailangan pa nilang mag-self-sacrifice para lamang magawa yung tungkulin nila. Sabi nga natin, 'di ba, yung sa yun nga, yung sabi nga natin, dapat ang ating mga police officer inuuna yung kapakanan ng iba kaysa sa sariling tungkulin. For example, kahit na off-duty ka, no, natutulog ka na lang. Pag may humingi ng tulong sa'yo, hindi mo pwedeng tablahin yan, no? Alangan namang sabihin mo na, bukas na lang natutulog ako. So, hindi dapat ganon. Di ba? Hindi naman pwede yung sabihin mo, bukas na lang natutulog ako. Di ba? So, ikaw pa yung mayayari doon. Di ba? And sinasabi rito na kapag legal naman daw yung pag-assign sa'yo sa ibang lugar, dapat tanggapin mo, no? Kasi duty mo yon, trabaho mo yon. So, hindi dapat tanggihan. Next, loyalty. So, PNP members daw ay dapat loyal sa organization, sa bansa, at sa mga tao. Okay, so dapat hindi loyal kay mayor, di loyal kay padrino, kay ninong, ganon-ganon. Okay? So, sa tatlo ka lang magiging loyal. Sa mga tao, sa bansa natin, and sa mismong PNP organization. Then, meron tayong tinatawag na camaraderie. Okay, so etong camaraderie, ito daw yung binding spirit na kung saan pinagtitibay yung teamwork and cooperation ng police organization. Okay, so kaya nga etong camaraderie sa atin sa criminology, no? Nagagamit din 'yan. Bakit? Ba't kinakailangan ng may camaraderie? Dapat magtulungan, no? Para mas mabilis yung ah, pagkilos. Para mas mabilis magawa yung mga objectives, mission. Okay? So, kapag ka nagtutulungan, mas dumadali yung mga bagay, 'di ba? Hindi yung magkakaroon pa ng sisihan, silipan. Kung magtutulong-tulong, mas gagaan ang trabaho. Okay? Then, chapter 6 na tayo. So, police officers pledge, principles and conduct of law enforcement official. So, ito yung police officers pledge, no? I will love and serve God, my country, and people. So, mamahalin, pagsisilbihan ang Panginoon, ang aking bansa, at ang ating mamamayan. So, yan daw dapat ang pledge or panunumpa ng ating mga police officer. Pangalawa, I will uphold the Constitution and obey legal orders of the duly constituted authority. So, laging ipapatupad kung ano ang ating nasa Constitution. Okay, so susundin yung ating Constitution,
ipapatupad yung mga batas, and also dapat bilang officer, sumusunod ka rin sa batas. Okay, then also yung mga authority natin, yung mga mas matataas ang pwesto sa'yo ay kailangan mo ring sundin. Number 3, I will oblige myself to maintain a high standard of morality and professionalism. So, ibig sabihin, obligahin mo daw yung sarili mo bilang police officer na panatiliin no, yung moralidad at saka yung pagiging professional. Ibig sabihin, hindi mo hayaan yung sarili mo na mapunta sa mga maling gawain. And at the same time, hindi mo hahayaan yung sarili mo na humadlang yung mga iba't ibang factor para lamang hindi mo magawa ng maayos ang iyong trabaho, no? So, number 4, I will respect the customs and traditions of the police service. So, irerespeto mo daw yung mga police customs and traditions na diniscuss natin kanina. Kasi wala naman silang nalalabag sa batas, di ba? And at the same time, sabi nga natin, mas nakakabuti para sa isang police officer na sundin yung police customs and traditions na diniscuss natin kanina. Then number 5, I will live a decent and virtuous life to serve as an example to all. So, mamuhay ng desente at mamuhay ng matino, mabait, no, magpakabait. Okay? Na kung saan kinakailangan ikaw pa yung magiging example para sa mga tao. Okay? So, eto daw yung mga pagkakataon na kung saan kailangan i-recite ang pledge. So, una, during flag raising and flag retreat ceremonies. Jointly with the pledge of allegiance to the flag kasama yung panunumpa sa watawat. Okay, so during training course, during PNP training or PNP course opening and closing ceremonies, during seminars on moral values internalization, and other ceremonies. Okay, so napakaraming pagkakataon pala na nire-recite itong police officers pledge na to. And discuss naman natin yung mga fundamentals principles ng PNP. Okay? So sabi rito, rigid application of fundamental principles in police work is necessary to avoid human rights violation. So kinakailangan na ipatupad itong mga fundamental principles na to para daw hindi ma-violate yung ating human rights, 'di ba? So may subject kayo ngayon, 'di ba? Yung human rights education. So first principle, to prevent and control crime, disorder and oppression by influential political groups, abusive soldiers and policemen, tyrannical policemen and decadent society. Okay, so para mapigilan daw and makontrol yung mga krimen na nangyayari, yung mga kaguluhan, no? Yung mga pag-aabuso ng mga political groups, then yung pagiging abusado ng mga ibang kasundaluhan at kapulisan, no? Yung pagmamalupit ng ating mga kapulisan at yung pagiging immoral ng ating lipunan. So dapat mapigilan yung mga 'yon. Pangalawa, sinasabi rito na dapat i-recognize daw na yung fulfillment ng ating kapulisan ay depende sa ating community. So sabi nga natin na ang accountability ng ating PNP ay nasa community. So kumbaga community ang magsasabi kung okay yung ginagawa ng ating mga kapulisan or hindi. Then pangatlo, so ma-recognize daw, ma-secure, ma-maintain, masigurado, mapanatili daw yung approval and support ng ating community, yung cooperation nila. Okay, so bakit? Sabi nga natin kanina, napakalaki ng ambag ng community sa ating kapulisan. Napakalaki nung tungkulin nila, no? Kapag hindi nakipagtulungan ang ating mga mamamayan, malaki ang mawawala sa ating police officers. Okay? And dapat kapag nakikipagtulungan na sila, mapanatili natin 'yun, no? Hindi natin hahayaan na mawala yung kanilang tiwala at pakikipagtulungan. Number 4, then sinasabi rito na dapat ma-recognize ng mga kapulisan
na kapag nakipagtulungan ang community sa ating mga kapulisan, hindi na humahantong pa sa dahas yung trabaho ng ating mga kapulisan, or ibig sabihin, hindi na sila gagawa pa ng mga dahas, no? For example, kapag may nag-rally, so kung makikipag-cooperate yung ating community sa ating mga kapulisan, so kapag kinausap sila at umuo naman, no, umalis na sila, edi walang problema, 'di ba? Walang dahas na mangyayari. Pero kung makikipagmatigasan sila, doon nagkakaroon ng pisikalan pagdating yung sa ating mga realista tsaka sa ating mga kapulisan. Then number 5, so dapat tignan natin, or yung ating mga kapulisan, no, ah, tingnan yung public favor, pa-preserve yung public favor. So kinakailangan yung tiwala or yung magandang tingin sa atin ng mga mamamayan ay panatiliin natin. Okay? Pero hindi dapat humantong na bibigyan natin sila ng mga special treatment para lamang masabi na approve tayo sa kanila. Okay, so ang kailangan mo lang gawin bilang police officer ay ipakita mo na patas ka, 'di ba? So kahit na may mga kaibigan ka na involved, kamag-anak, kung sino man, kailangan pantay-pantay yung pagtrato mo sa kanila, pantay-pantay yung pag-implement mo sa batas. Then dapat ready ka rin na i-sacrifice yung sarili mo para sa mas nakararami. Then number 6, gagamit ka lang daw dapat ng physical force or ng dahas kapag hindi mo talaga madaan sa santong pakiusapan, di ba? Then kinakailangan na magbigay warning muna. Kung sakaling hindi na makuha sa warning, then saka lang daw dapat gagamit ng dahas pero minimal lang. Balik tayo dun sa example natin sa rally. Maximum tolerance yung kailangang pairalin, di ba? So, ibig sabihin, pahabain, palawakin yung pasensya at pag-iisip. Then, kung sakaling hindi talaga kaya silang pakiusapan, gagamit ng dahas, pero ang dahas, paggamit lamang nung tubig, di ba? Binobombahan lang ng tubig yung mga tao. So, wag makikipagbarilan o kaya batutaan dun sa ating mga realista. Then, number 7, so dapat ma-maintain yung magandang relationship sa community. Okay? So, dapat yung historic tradition natin na the police are the community and the police are the people. Ay, teka. The police are the people and the people are the police, di ba? So, para mapanatili natin yung historic tradition na yon, ipakita dapat ng ating mga kapulisan na miyembro pa rin sila ng community. Na kapag police, madali silang lapitan, madali silang hingan ng tulong, hindi yung mas mataas sila kaysa sa mga tao. Sabi nga natin na ang mga kapulisan, pinapasahod yan ng mga mamamayan, di ba? So kaya kinakailangan maging mabait, pagsilbihan ang ating mga mamamayan. And laging isipin ng ating mga kapulisan, yung public office nila ay public trust daw. Ibig sabihin, sila yung nagre-represent ng kanilang organization or kanilang office, na kapag may isa sa kanila ang gumawa ng hindi maganda, damay na lahat. Number 8, dapat daw ma-recognize ng ating mga kapulisan na kailangan sumunod sa batas, no? Stricto dapat yung pag-i-implement nila sa batas. And at the same time, sabi nga natin, dapat ang police officer alam niya kung ano ang trabaho niya. Pagpapatupad ng batas, paghuhuli ng kriminal, pagpapanatili ng kaayusan, hanggang dun lang. Hindi mo maaaring ilagay yung batas sa kamay mo na kung saan ikaw yung magbibigay ng parusa sa kriminal. Paghihiganti mo yung victim, hindi ganon. Tapos i-judge mo ng guilty yung isang tao and paparusahan mo. Hindi, no? So, dapat alam mo kung hanggang saan lang yung iyong tungkulin bilang police officer. Then, number 9, to recognize daw na dapat ang police efficiency sa panahon natin ngayon ay
yung pagkawala ng mga crime at disorder. So, sabi nga natin, 'di ba, may dalawang klase ng policing system, yung old concept and modern concept. Yung old concept, kaya nga old, dati natin ginagamit 'yan, na sabi doon, ang basihan para masabi na effective ang ating mga kapulisan kapag ka marami silang nahuhuling kriminal. Kasi ang focus nila noon ay paghuli ng kriminal. Kumbaga, reactive sila. Then, ngayon naman, modern concept ang ginagamit natin. Sinasabi natin na kapag ka konti or walang nangyayaring krimen sa isang lugar, ibig sabihin effective ang ating mga kapulisan. Kasi focus tayo sa crime prevention. Proactive ang ating mga kapulisan ngayon. So, sinasabi natin na nagpapatrol yung mga police officer na yan hindi dahil para humuli ng mga kriminal. Kung hindi, magbigay babala doon sa mga tao na nagbabalak ng krimen na wag na silang gumawa ng krimen. Kasi nga crime prevention. And sinasabi rito, sa crime prevention is better than crime solution. Measure is better than counter measure. So isipin nyo na lang kapag dumating pa sa punto na hulihan, ibig sabihin may naging victim na. Pero kung crime prevention ang ginagawa, ibig sabihin maililigtas yung mga tao. Walang mabibiktima. 'Di ba? Number 10. To recognize that the test of law enforcement integrity is the presence of moral responsibility exemplified by virtuous behavior and uncompromising law enforcement officer. So, sinasabi rito na matetest ang integrity or integridad ng isang police officer base dun sa mga kilos niya. Kaya nga sinasabi natin kanina na dapat mataas yung morality ng isang police officer. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta mauudyok na gumawa ng krimen or as in hindi ka talaga gagawa ng krimen. Okay, then number 11, to recognize that the achievement of a professional service depends principally upon the constant development of police education and training, research and planning and exercise. So, para masabi natin na na-achieve na natin yung professional service, kinakailangan ang police officer nag-i-improve. Hindi pwede na kapag nakapasok ka sa PNP, hanggang doon na lang yung mga kaalaman mo. Kaya nga may mga schooling, 'di ba? Sa promotion, kailangan may karampatang schooling or karapatang educational attainment, 'di ba? So ibig sabihin, dapat ma-maximize mo yung pagiging police officer mo. Dapat hindi ka hihinto na mag-grow. Okay? So self-development yung tinutukoy diyan. Then number 12, to recognize that the stability of the republic, the continuity of sovereignty and strength of democracy depend upon a police organization that is constantly aware of the sensitive balance between individual freedom and collective security. So, para masabi natin na stable daw ang ating republic, so kinakailangan mapatuloy natin yung tuloy-tuloy yung sovereignty and yung democracy or yung pagiging malaya ng mga tao. So, dapat na-observe natin yung balance daw sa individual freedom tsaka yun dun sa collective security. Ibig sabihin, dapat napapanatili natin yung pagiging malaya ng mga tao and at the same time, wala tayong nalalabag kapag may hinuhuli dyan sa ating mga mamamayan. Okay? Then, next natin, 13, to recognize the ever magnificent principle. So, dapat ma-recognize natin itong napakagandang prinsipyo na to, no? Mahalin ng Panginoon and i-honor or bigyang parangal or bigyang dangal yung ating gobyerno and respetuhin yung mga tao. Okay. Then number 14, so i-recognize daw that yung mga mamamayan natin, yung mga tao, sila talaga yung responsible para magkaroon ng katahimikan sa society. Then yung mga kapulisan natin, yung nagpapanatili nung sinimulan ng mga tao na kapayapaan. Then yung local government naman natin is sila yung sila yung mga gumagawa ng mga programs and kung ano-anong mga batas para masigurado na patuloy
na magtatagal yung kapayapaan na tinatamasa ng ating mga tao. And kung sakali naman daw na lumagpas sila dun sa mga role nila na yan, na dapat people, peacemaker, police, police keeper, and local government, peace preserver, kinakailangan i-observe yung tatlong C kapag sumobra sila dun sa kanilang mga tungkulin. So, first is yung consult, coordinate, and cooperate. So, kinakailangan mag-consult yung mga tao kung ano yung mga dapat nilang gawin para magkaroon ng kapayapaan. Then, mag-coordinate yung ating mga mamamayan at ating mga kapulisan para masolusyonan yung problema nila. And cooperate is pati ang ating gobyerno ay makipag-cooperate dapat dun sa dalawa na yon. So bali tatlo sila na magtutulungan para mapanatili talaga yung kaayusan at kapayapaan sa Pilipinas. Then chapter 7 tayo. So Code of Conduct of Law Enforcement Official. So una, sinasabi rito, law enforcement official shall at all times fulfill the duty imposed by them by law, by serving the community and by protecting all person against illegal acts. So ibig sabihin, ang law enforcement daw natin dapat magawa yung tungkulin nila, no? Na kung saan pagsilbihan yung mga tao, protektahan yung mga tao against illegal acts. Then pangalawa, sa performance ng duty ng ating mga law enforcement official, kinakailangan respetuhin at protektahan pa rin nila yung dignidad ng ating mga mamamayan. No? Walang malalabag na human rights violation or human rights, no? Malalabag na, no? Tapos violation pa. Then pangatlo, yung mga law enforcement official natin, pwedeng gumamit ng force, pero kapag kailangan na kailangan lang. Gaya nga nung sinabi natin kanina, yun doon sa mga pagrarally. Then letter D, dapat kapag may confidential na napag-usapan sa police organization, dapat hindi yun ilalabas kahit saan. Kahit na magulang, kasintahan, asawa, kapatid mo pa yan, or kahit kaibigan mo yan sa kabilang department, so hindi. Kasi dapat mag-ingat. Baka mamaya double crosser yung kaibigan mo. Sa halip na magawa ninyo na maayos yung tungkulin nyo, ma-ambush pa kayo. Then letter E, so wala daw dapat law enforcement officer ang manakit, no? I-tolerate yung mga torture, pagmamalupit sa mga tao, na kung saan dinedegrade, pinapahiya yung mga tao. So hindi na dapat daw humantong sa ganon. Then letter F, law enforcement officer o yung mga official natin, 'di ba? Kinakailangan siguraduhin pa rin yung safety ng kanilang mga nahuhuli. Kaya nga kapag ang nahuhuli ng mga kapulisan natin ay yung mga may matataas yung posisyon, ano nangyayari? Bigla-bigla nagkakasakit. Kasi alam nila na hindi sila dapat pabayaan ng mga kapulisan, na hindi sila tatanggihan na dalhin sa hospital. Kaya ano nangyayari? Nagiging hospital arrest. 'Di ba? Sila Gloria, sila Dilima, sila Napoles, ano nangyari? Nag-wheelchair, nagkaroon ng neck brace kasi biglaang nagkaroon ng sakit. Then letter G, kinakailangan ang ating mga kapulisan hindi magiging sangkot sa korupsyon. Okay, so kung sakali na may nakita silang korupsyon, ipagbigay alam yon sa nakakataas. Huwag magbulag-bulagan. Okay? Then, letter H, last na yata to, no? So, sabi rito, ang law enforcement official, mga pulis natin, kailangan respetuhin ang batas. Okay, so gawin dapat nila yung magagawa nila, yung pinaka-the best nila, para mapigilan yung mga nagva-violate ng batas natin. And sinasabi rito na kung kapwa police officer nila yung nagkaroon ng hindi magandang gawain, so maaari din nilang i-report yung kapwa police officer nila. So meron tayong mga tinatawag na PLEB, no? People's Law Enforcement Board, na maaaring pagsumbungan ng mga police officer natin na nakakagawa ng kalokohan. Okay, so hindi dapat tinotolerate
or hindi dapat kinokonsente yung mga yan. Okay, so yun lang guys, no? Hanggang dito lang yung lesson natin ngayong midterm. Okay, so halos nakakalahati na kayo ng SEM, no? So uulitin ko lang, sa prelim coverage natin, kukuha ako ng 10 to 15 items. Then yung iba is dito na sa ating midterm, yung mga na-discuss ko ng nakaraan hanggang sa kung ano yung na-discuss ko ngayon. So, yun lang guys. Thank you.